Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Naging usap-usapan nga ang kahindik-hindik na akbang na ginawa ni DOJ or Department of Justice Secretary Bonjing Remullers matapos niyang ipatawag si Pangulong Kuting sa Korte Suprema upang imbestigahan ang ilang seryosong issue. Ang aksyong ito ay tila nagdulot ng pagkabigla at pagkabahala ng buong bansa. Ang mga detalye ng investigasyon ay nanatiling lihim ngunit ayon sa mga ulat, ito ay may kinalaman sa mga aligasyon ng korupsyon at pag-aabuso sa kapangyarihan. Maraming mamamayan ang nag-aabang sa magiging resulta ng investigasyon at kung paano ito makakaapekto sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Samantala, umugong ang balitang maaaring susunod na ipatawag sa Korte Suprema sina House Speaker Tambaloslos Romualdez at First Lady Lizatanas Maggs na kilala rin bilang Ismags. Ang dalawa ay nasangkot din sa ilang kontrobersyal na usapin. Si Speaker Romualdez ay nahaharap sa mga paratang ng pag-iwas sa buwis at mga illegal na transaksyon habang si unang ginang Lizatanas Maggs ay iniimbestigahan dahil sa umunoy pagkakasangkot sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad. Ayon sa ilang eksperto, ang sunod-sunod na aksyong ito ng DOJ ay maaaring magsilbing babala sa mga opisyal ng gobyerno na walang sino man ang ligtas sa batas. Marami ang umaasa na ang investigasyong ito ay magiging patas at walang kinikilingan at mabibigyan daan sa mas malinis at matapat na pamahalaan. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling nakaabang ang sambayan ng Pilipino sa mga susunod na hakbang ng DOJ at Korte Suprema. Ang mga kaganapang ito ay tiyak na mag-iiwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng bansa at mapapakita kung paano haharapin ng gobyerno ang mga isyong kinakaharap nito. Patuloy na magbabantay ang media sa mga kaganapang ito at magbibigay ng panibagong balita upang mapanatiling informed ang publiko sa mga nangyayari sa ating bansa. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Regulation. Yung mga yung mga illegal dapat tanggalin. Pero yung mga sumusunod sa batas okay lang 'yan. Mamaya ho mga kababayan, pag-uusapan natin yan. Shoutout muna sa ating 26,500 new subscriber dito sa PH Update. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At sa mga baguhan lang ho dito, isang like at isang subscribe lang ho. Sapat-sapat na ho yan sa atin dito sa PH Update. At sa mga kaka-upload pa lang ho ng ating video, talagang umaalagwa na ho sila. Maraming salamat to sa mga auto-like natin dyan. Maraming salamat dito sa video na to. Pag-uusapan ho natin ang mga banat nitong si Spokes Harry. Talagang inisa-isa niya yung mga kasinungalingang pinapakalat ngayon sa social media laban dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. At papakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Speaker Martin Romualdez. Ito na ho, unahin na ho natin itong si Tambaluslos. Yan. Basta dapat lahat ng mga stakeholders niyan na sumunod sa batas at sa mga lumalabag sa batas na lagot po kayo. Lagot po kayo. Parang ang bait, no? Pero hindi ho mabait yan. Nakikita nyo lang hong pabulol-bulol yan kasi yun ho ang imaheng gusto niyang ipinta sa kanyang sarili bilang isang government official. Ano ho yan strategy ho ni Tambaluslos yan para sa mga ambisyon niya sa mga susunod na panahon. Nakala nyo ang bait, hindi masyado nagsasalita sa social media, sa mainstream media, hindi masyado nagpapa-interview, pa-smile-smile lang. Pero sa likod ho ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, tandaan nyo ho mga kababayan, isa ho yan sa mga nasa likod. Bayaran ng Lucky Star. Ay, mali. Sorry. Sa ating mga law enforcers, kaya mga bawal na ginagawa ninyo, talagang huhulihin po kayo. Kaya dapat po sumunod lang kayo sa batas para hindi kayo makakapog. 3 taon na kayo. Mga tambaluslos ka, 3 taon na kayo Pati ba mapanggang sa ngayon, yung issue ng issue, kinokonekta nyo para sa mga Duterte. Talaga na nga naman pagka tinamaan kayo ng mga tambaluslos.
3 taon na ho sila. Ang issue ng Pogo, kung gusto ho nilang resolbahin, Presidente, House of Representatives, Senado, napakabilis lang yan. Tanggalin nyo ang Pogo. Wala ho tayong problema. Kaso, di ba? Sayang nga naman yung oportunidad na mabanata ng nagdaang administrasyon at ang, siyempre, di ba? Alam naman ho natin yan. Yung di umano, di ba? Yung di umanong mga... Problema. Sir, may calls po na iba na ang mga pogo sa bansa. Oh. Ipa-prioritize po ba natin ito? Kasi pumasa na po sa Games and Amusement Committee ito noong February pero hindi pa po naisasalang sa plenaryo. Alam Naku. mo naman, may proseso. Idadaan din Naku. yan sa isang proseso, sa mga hearings. Hindi, yung ano muna, proseso. Huwag nyo lang idaan sa proseso talaga. Napaghahalata kayo, sir, eh. Ganun lang naman kadili sagot dyan. Ano lang naman yan kung nakikita naman natin na ayaw na ng mga kababayan natin dyan sa Pogo na yan, tanggalin na natin yan. Ganun lang kung kadali ang issue dyan. Bakit ayaw nyong tanggalin? Ang dami nyo pa cheche-bureche na kesyo proseso. Simple lang, tatanggalin o hindi tatanggalin. Maghihiring kayo para saan? Iko-connecta nyo na naman sa mga Duterte yung issue ng Pogo na yan. 3 taon na kayo. Yung mga nangyayaring issue naganap na ngayong kasalukuyang administrasyon. Anak ng Petrang Garapata. Papakinggan natin lahat ng mga, Oh. lahat ng mga Wala, ang mga stakeholder lang dito, sir, yung mga Chinong galing ibang bansa at sila nag-ooperate ng Pogo operation sa ating bansa. Dati naman nung walang Pogo sa ating bansa, kami na hong nananawagan, kami mga Duterte supporter na tanggalin nyo na yung buwisit na Pogo na yan. Ganun lang naman ho yan eh. Sino ba kukonsultahin yung stakeholder? Yung mga nasa island ko, wala akong nakakapasok na Pilipino doon. Puro Chino ho yung mga nandun. Meron ho silang Little Chinatown doon. Anong stakeholder na tatanungin nyo? Yung nagtitinda ng barbecue o kung sino pa man. Wala ho silang binibili sa ating mga sa ating mga tindero or what. No, nandun ho sila, nakakulong ho sila sa kanilang mga compound. Anong stakeholder ang sinasabi nito? stakeholders kung ano mga posisyon nila dito. Baka yung mga stakeholder, yung mga alam nyo na. Siyempre kailangan mo nang tanongin, tatanggalin namin to or what? Usap tayo, di ba? Usapin natin yung stakeholder, papuntahin natin sila sa House of Representatives. Pagka hindi maganda yung naging pag-uusap natin, malamang sa malamang, matatanggal yung Pogo sa ating bansa, di ba? Ano? Ang dating ganun na lang ba yun? Maraming nananawagan na isara ng Pogo eh. Kami dito sa house, sabi namin, pag-uusapan natin. Ngayon, punta kayo dito. Pag-usapan natin yung mga stakeholders, punta kayo dito. Diba? So, anong gagawin ng mga stakeholders? Yung mga Chino, yung mga nag-invest sa Pogo na yan. Natural, sasabihin nila, wag isara yan. Ang lagay, ganun na lang ba yun? Pagka sinabi niyong wag isara, ganun na lang yun. Ito mga mga coded word ho yan. Yung mga litanya na yan ni Tambaluslos, mga coded words ho yan. Maniwala kayo sa hindi, mga kababayan. Wala ho tayong pinaparatangan dito na kung ano pa man. Ito ho yung realidad. Ang tanong, anong pag-uusapan ng mga itong mga sektor na to? Doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakagandang gawin. Ang tanong, ano bang mas pinakamatimbang sa'yo, Speaker Martin Romualdez? Yung paglalabi ng ating mga kababayan na maitigil na yung Pogo operation? O yung paglalabi nitong mga Pogo operator na to na ipagpatuloy ang kanilang operasyon? Sige nga, alin yung mas matimbang? Yung mga Pogo-related crime na nangyayari ngayong merong Pogo operation sa ating bansa? O yung panawagan ng ating mga kababayan na once and for all, para matigil na itong mga kabalinto na at kabalbala na mga hiring-hiring na yan, itigil na ang Pogo. Alin yung mas matimbang? Tanong lang ho, Speaker Martin Romualdez. Are you open to the ban, to banning pogo? We're open to hearing all issues concerned. Opening on hearing. Pero hindi ho siya open. Open lang yung marinig. Yung mga stakeholders. Pero kung siya ho tatanungin, tapos na ba yung 2025 midterm election? Kailangan ho yan. Ako po. Pogo. Sir, kailan po kayo meeting ng House at Senate? Ano po kayo yung mga pag-uusapan niyo, sir? Siyempre yung kay Duterte. Patayan ng meeting natin at siyempre yung priority. Ang lambing ni Tambo pa ganyan-ganyan lang siya.
Huwag kayong magkakamali. May Gemini kayo sa akin. Huwag kayong magkakamaling magtanong. Yari kayo sa akin, mga brad. Ayusin yung tanong nyo. Lambing-lambing lang ho yan. Paganyan-ganyan lang yan. Diretso. Legislative agenda. At sa totoo lang po sa House of Representatives, tapos na. Pinasa natin lahat ng House of Representatives. Ganda ng pangalan nyo, mga sir. House of Representatives. priority legislation ng ating mga presidente na mga SONA measures at LEDAC. Pero siyempre, bagong leadership ngayon at baka may bagong priorities na i-recomendahin, so papakinggan natin. Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line, papakinggan muna kung ano yung mga sasabihin ng mga concerned parties dito sa ano na to, issue ng Pogo, dyan sa House of Representatives. Ang tanong kung gusto nitong si Speaker, ang tayo niya maitigil o hindi maitigil, hindi. Pakinggan muna natin yung mga concerned mga parties dito sa issue na to. As usual, kita ho natin na ang mismong ating Speaker of the House medyo ilag ho siya dyan sa Pogo na yan at ayaw ho niyang sabi, base sa ating mga narinig, hindi ho malinaw kung nandoon ba siya sa tayo na itigil o umalagwa pa. Pero mas lumalamang ho yung umalagwa kasi kung firm yung paniniwala mo na kailangan itigil yan, point blank pagka tinanong ka, sir, ano tayo yun sa Pogo? Tigil na yan. Sobra na yan, insan. Diba? Sobra na yan, tigil na yan, na sobrang mekos-mekos na tayo dyan, diba? Ganon lang ho yun. Pero pagka usapin natin yung ganito, usap-usap tayo. Loko-loko! Nak ng Petrang Karapata. Taka. Ako tamba ha. Ako tamba. Alam ko naman. Sige. Ngayon naman mga kababayan, comment react ko kayo sa issue na yan. Inisa-isa natin, di tumama, no? Ngayon mga kababayan, again Secretary Boying Remulla, kung ano man ho, sana ngayong mga panahon na to, nasa mabuti ho kayong kalagayan, no? Politika lang ho yan. Politika lang yan. Tayo ho kasi dito, kahit ano pang mga ginagawa o nagawa niyan, pagdating ho talaga sa kalusugan, ibang usapan ho yan, no? Kahit ano pang klase yung mga pinaggagawa ng isang individual, yun ho yung pinaka-worst na pwede nyong ipanalangin o maging nasa sa inyong kapwa-tao, yung maging magkasakit. Yun yung pinaka-worst. Para sa akin, para lang naman ho yun sa akin. Iba yung para sa inyo. Yun ho talaga pagka may sakit, yun ho yung pinaka natin, kumbaga. Nakakalungkot, nakakaawa ho, no? Dito ho muna tayo sa House 20 million budget. Is for entire zona. Not just food. Ito kasing si House Secretary General Reginald Velasco, masyado ho siyang mayabang sa social media. Akala ho siguro niya, napapabilim niya ang sambayan ng Pilipino pagka sinasambi niya sa kanyang bibig na 20 million pesos ang budget ng zona sa pagkain pa lang. Yan ngayon, tumanggap po siya ng sandamukal na bakla sa social media. Ang problema ko kasi itong mga walang yung na to, magsosona lang, gagastos kayo ng 20 million pesos. It doesn't matter sa pagkain, sa venue, o kung saan nyo pa wawaldasin yung 20 million na yan. 20 million is 20 million. Tandaan nyo yun mga kababayan, ganyan ho kawalang hiya ang mga politiko ngayon sa ating bansa. Magsisinungaling lang si Marcos Jr. Magbabayad pa tayo ng 20 million. Anak ng Petrang Garapata. Iisa-isahin lang naman niya yung kanyang mga kapalpakan at kasinungalingan dyan sa zona ngayon. Kailangan pa natin magbayad ng 20 million? Ay, sus! Huwag ganon! Huwag ganon! Ano bang sasabihin ni Marcos Jr. dyan sa zona na yan pagka na naman tinamaan ka ng magaling? Ang hirap po nito mga kababayan. Tatayo si Marcos Jr. para magsinungaling, magbabayad pa tayo ng 20 million pesos para sa foods nitong mga walang hiyang government official ngayong mga panahon na to. Imbis na tutukan nila yung basic needs ng ating mga kababayan, magsisinungaling sila tapos pakakainin pa natin sila ng 20 million worth of food. Ibang klase talaga tong si
Ibang klase utong level nitong si Marcos Jr. Kumbaga, ano na hindi na ho talaga natin ma-reach itong mga pinagagawa ng administrasyon na to. Hindi nyo ba pwedeng ipakita na yung humility, ano ba yun, yung para maabot nyo yung sambayan ng Pilipino? Yayabang nyo sa amin, 20 million yung gastos namin sa SONA. Yung mga nasa karsada, hindi nila alam kung ano makainin nila. Yung mga magsasaka natin, nalulugi sa kanilang mga pananim, hindi nila alam paano ibebenta, hindi nila alam paano papatubigan, papalakin. Kayo iyayabang nyo sa amin, 20 million ang gagastahin namin sa SONA. Anak ng Petrang Garapata. Ibang klase ho talaga, ibang level na. Ngayon, para sa mga makakapanood na to, talagang naniniwala kayo sa administrasyon na to, good luck na lang ho sa inyo. Pagka itong administrasyon na tayo, sinadsad na ho tayo, ilinugmok na tayo sa putikan, at talagang hindi na ho natin alam kung paano tayo aangat, palakpakan nyo ho yung mga sarili nyo. Palakpakan! Palakpakan ho natin yung mga Pilipinong naniniwala sa administrasyon ni Marcos Jr. Nagpapagoyo sa mga kasinungalingan ng administrasyon. Palakpakan! Ganyan ho talaga pagka madalang tayong gumagawa ng reaction video. Medyo hype ho tayo mga kababayan. Pasensya na ha. Alam ko naman di ho kayo sanay sa akin na ganito ka-hype. Pero ganyan ho pagka madalang tayong gumawa ng reaction video. Kumbaga, naiipon ho naiipon. Ngayon pagka bibira na tayo, lumalabas ho lahat. Ano na, pahinga muna. Okay, kalma. Relax. Wala nang gano'n ngayon. Wala nang gano'n. Ganun lang ho tayo. Ito, budol ho ito mga kababayan. Budol ho to. Huwag ho kayong maniniwala dito sa peace sign na to. Itong peace sign na to, ito yung pinakamalaking kasinungalingan na nangyari noong 2022. Itong peace sign na to. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Ngayon nga, pagka meron tayo nakikita, pagka ginaganito natin, parang napapaisip tayo, parang may mali, di ba? Dapat ganyan lang. Peace bomb, ganun lang ho, di ba? Huwag nyo kong gagamitin to kahit na peace tayo. Naku po. Bubudulin ho kayo ng mga yan. Yang si Romualdez, anak ng Petrang Garapata. Yari ho kayo dyan. Yari, kung si Marcos Jr., ang kapalpakan niya, level 10 lang ho. Pag yang si Romualdez ang naupo, naku po, yari na. 10,000% ho yan. Kung ngayon ho mga kababayan, yung earnings ng pamahalaan, hindi sumasapat para sa ating expenditure, baka sa susunod ho mga kababayan, yung earnings natin na to, kalahati na lang, lahat, uutangin natin pagka yung mga walang yang ang nakaupo pagkatapos ni Marcos Jr. Kung lubog ho tayo sa utang ngayong mga panahon na to, pagka yung naupo natin, kamag-anak ni Marcos Jr., naku, lumalayo ho tayo. Dito muna ho tayo kay Spokesari Roque. Eto na ho, punta ho tayo kay Spokesari. Yun lang naman ho, kumbaga babala. Fair warning, ika nga. Para sa susunod na eleksyon, sa bagay uulit-ulitin ho natin to kasi yung mga Pilipino makakalimutin, di ba? Medyo ano ho sila, kailangan ho nila ng PH update para i-remind ho sila sa mga kabalintunan ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito na ho si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hoy, Risa Ontiveros! Parang tinawag lang yung kapatid daw. Hoy, kali ka nga dito, Risa. Pakinggan mo tong si Spokesari. Kasi sinisiraan nyo tong si... Ang cute-cute pa naman yung si Spokes. Sinisiraan, wag ganun. Huwag nyo sisiraan si Spokes, kawawa naman. Pagka sumayaw, yung bahala. Hindi. Hindi tayo naniniwala sa mga paninira kay Spokesari. Spokes, banatan mo na si... Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Lilinawin ko lang po, yung sa tingin ko mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po, sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, na si Delis Cunanan,
ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Kaya nga paulit-ulit si Tiengko, di ba? Isang beses ko lang siya nakausap at wala naman na yung sa bagay kasi kasi mga walang yaho talaga yung mainstream media, di ba? Ganun ho talaga ginagawa na doon sila kumikita, di ba? Yung mga ganong klaseng headline, Harry Roque, may kinalaman nga ba sa lisensya ng illegal na Pogo Hub sa Pampanga? yung mga ganong klaseng catchy na mga headline yung nako, ano na ho yan, tagal na natin ginagawa yan. Nabasa lang natin yung headline, alam na ho natin kung kargado yan o hindi kargado. Yan ho, kargado yan for sure. Kahit tingnan nyo lang ho yung pagkakakonstruct ng sentence, malalaman na natin kargado. Yes. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging recommendation lang ni Chairman Tenco ng mga panahon na yon dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po, pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, malinaw malinaw po sa sikat ng araw. Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga 1 taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR, naliniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa 2 proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong sa panig ng Whirlwind at ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng IPIRA law at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB. Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na Pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga Pogo sa panahon ng quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng Pogo. So pagkakaintindi ko po talaga, si Miss Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala
Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky South, bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. Malinaw So ho sana ha, po ito ay malinaw. nagbigay linaw po ha. Unang-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman na ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpuprueba ng isang bagay na nakasaad dun sa... Hindi, mahilig ho sa ganun yung mga dilawan at pinklawan. Mahilig ho sila sa ganun, yung pangalan-pangalan. Di ba mayroon nga matrix itong si Risa Hontiveros? Siguro bukas doon natin talakayin yung matrix nitong Ali na to. Yung Michael Ma, yung papunta kay Michael Ma, doon di pa pinakita yung sa taas, papunta na ho yung kay Tatay Diggs. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po yung naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan. Ito na ho. Babalagbagay na. Palakpakan ho muna natin itong si Sir Admar at itong si Boss Dada. Palakpakan ho. Yung mga iniidolo nating nakikialam, mga makialam, ika nga, di ba? Pakinggan ho natin ang kanilang pakialam dito sa issue ng Pogo na to. Palakpakan ho natin sila ng isang beses pa. Ano ho yan sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo, SMNI? YouTube channel, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Alamin ang katotohanan. Ayun. Ayun na nga, Boss Ayun na. Dada. So, actually, nabanggit nga rin dito sa pagdinig, nilinaw niya na hindi naman siya pinipressure. Kundi meron lang siyang tinulungan, itong si Tenko, sabi ng PAGCOR, na hindi pinipressure ni Roque sila nung nabanggit niya na may liham. Kundi, tinutulungan lang itong si Ong dahil meron nga mga reklamo at the same time, merong company ng mga obligasyon para dyan sa Whirlwind. So, ano yung dahilan after nito, pinapatawag na ngayon ng Senado si Attorney Harry Roque? Ano masasabi mo dito, Boss Dada? Para sa akin, maganda umaten si Harry Roque kasi ako bilib ako dyan kay Harry Roque. Alam ko naman na wala naman siyang kasalanan eh. Siya din mismo nagpapaliwanag kung papaanong wala siyang relasyon sa mga yan. Wala rin namang reason for him to deny dahil hindi naman masama na magkaroon ka ng kliyente. Oh. Kahit kliyente mo may kaso, kaya ka nga kukunin ng kliyente mo dahil may kaso ka eh. Tsaka Di ba? naganap yan during present administration, nung natalo siya sa pagtakbo bilang senador, anong gagawin niya? Hindi siya tatanggap ng mga kliyente Mismo. din? Kung tutuusin, Oo, di ba? totoo naman yan. So, maganda nga na magkaharap sila ni Risa Hontiveros para magkaalaman kung sino talagang mahusay sa kanila. Hindi, tsaka Correct. alam naman natin na politika lang ito. Alam din naman natin na may malaking expose si Harry Roque tungkol dito sa PhilHealth. Oo. Naku. Nagsimula lang itong mga ito noong matapos siyang i-expose itong mga PhilHealth issues. Alam naman natin na pag PhilHealth, konektado Pera. yan kay Naku. Risa Hontiveros dahil dati din yan naging PhilHealth official, Tsaka di ba? hindi mo may iwasan kasi nga talagang Sabi siguro ni Boss Dada, mahilig rin naman kayo mag-connect dadat, ha? Mahilig kayo sa ganyan. O sige, connect natin. Itong si Risa kay PhilHealth. Official ka dati, di ba? Banggit itong si Spoke Sarin ng 90 billion sa PhilHealth. Ha? Gagamitin sa kabalbalan. O ikaw, official ka dati ng PhilHealth.
tabla-tabla na lang. Identified siya dito sa mga Duterte. Kahit na anong tanggi ng kasalukuyang administrasyon, hindi naman siguro bobo ang taong bayan para hindi mahalata itong mga galawan ngayon. Imposibleng Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.